Sa lumang hasyenda ng mga Monteverde, tila laging may kasamang musika ang bawat umaga. Ang halakhakan ni Doña Lilia, ang halimuyak ng kape sa balkonaheng may tanaw ng mga punong mangga, at ang mga yapak ni Shane, ang kanilang munting prinsesa. Ito ang bumubuo sa ritmo ng tahanan. Si Don Gustavo, bagaman abala sa negosyo, ay laging umuuwi tuwing gabi upang marinig ang kwento ng kanyang mag-ina. Sa kanila'y walang kulang. May yaman, may pagmamahal, at may kapayapaan. Ngunit isang umaga, naputol ang musika. Si Doña Lilia ay biglang bumagsak habang nag-aalmusal. Dinala siya sa ospital at doon napag-alaman ni Don Gustavo na may malubha pala itong sakit sa puso na matagal nang tinatago ni Lilia upang hindi mabahala ang kanyang pamilya. Sa mga sumunod na linggo, madalas na ang ingay ng mga makina at dasal ang maririnig sa silid ni Lilia. Si Shane, 8 taong gulang pa lamang, ay araw-araw na humahawak sa kamay ng kanyang ina na unti-unting nangihina. Anak. Mahina, ngunit buo ang tinig ni Doña Lilia. Maging mabait ka palagi ha. Huwag mo hayaang baguhin ng mundo ang puso mong mabuti. Tumango si Shane, pilit na pinipigil ang luha. At sa gabing yun, habang mahigpit niyang yakap ang kanyang anak at nakatingin si Don Gustavo sa kanila, pumikit si Doña Lilia at hindi na muling nagising pa. Ang araw ng libing ay tila ba isang malungkot na pelikula. Ang mga tao sa bayan ay dumalo. Ang mga bulaklak ay nagbagsakan sa kabaong at ang ulan ay tila nakiramay. Sa tabi ng puntod ay nakatayo si Shane. Wala itong imik, habang kanyang ama naman ay nakayuko, na tila nabasag ang lakas. Anak, mahinang sabi ni Don Gustavo. Pangako ko, hindi kita pababayaan. Ngunit ang panahon ay marahas sa mga nagdurusa. Dumaan ang mga buwan at si Don Gustavo ay muling nilamon ng negosyo. Sa umaga ay nasa opisina at sa gabi ay pagod. Si Shane, bagaman lumalaking matalino at masunurin, ay madalas nag-iisa sa hapagkainan. Wala na ang init ng mga halik ng kanyang ina. Wala rin ang mga yakap sa gabi. Isang araw, ipinatawag siya ng ama sa opisina. Nakaupo roon si Don Gustavo, kasama ang isang babaeng may marikit na ngiti at mabangong pabango. Shane, wika ng ama. Ito ang tita ni Nita mo. Tutulungan niya tayo sa bahay at sana maging magkaibigan kayo. Maganda si Nita. Maputi, may alo ng buhok at mabini ang kilos. Lumapit ito kay Shane at ngumiti. Napakaganda mo naman, iha. Siguro mahirap mawala ng ina. Pero huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Ngumiti si Shane, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang dibdib. Parang may aninong dumarating sa tahanan nilang dati puno ng liwanag. At sa sumunod na buwan, naganap ang kasal ni Don Gustavo at ni Nita sa simbahan ng bayan. Marami ang dumalo, marami ang bumati. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, nakatayo si Shane sa gilid. Hawak ang litrato ng kanyang yumaong ina. Tahimik niyang ibinulong. Inay, may bagong taon sa bahay natin. Sana pong mabuti siya. Ngunit kung alam lang niya, iyon ang araw na magbabago ang lahat. Ang araw na unti-unting mawawala ang liwanag sa Hacienda Monteverde. Ang kasal ni Don Gustavo at ni Nita ay pinag-usapan sa buong bayan. Isang marangyang seremonya sa lumang simbahan ng San Isidro. Nakasuot si Nita ng puting trahe na tila ginintuan sa liwanag. At ang mga panauhin ay nagsasabing, ang swerte ni Don Gustavo, nakahanap ng bagong pag-ibig. Ngunit sa likod ng bawat papuri, may mga bulungang hindi marinig ni Shane. Mga bulungang nagsasabing tila hindi pangkaraniwan ang bilis ng pag-iisang dibdib. Pagkatapos ng kasal, muling nabuhay ang sigla sa Hacienda Monteverde. May mga bagong kortina, bagong gamit at bagong patakaran. Si Nita, sa unang mga linggo, ay tila isang anghel sa paningin ni Don Gustavo. Madalas siyang maghanda ng almusal, humahalik sa pisngi ng asawa at palaging nagpapakitang mabuti kay Shane. Shane, iha, kumain ka ng marami ha?
Malambing niyang wika habang inilalagay ang mainit na tsokolate sa mesa. Gusto ko, lumaki kang maganda at matalino tulad ng mama mo. Ngumiti si Shane. Salamat po, Tita Ninita. Ngunit sa kabila ng mga ngiti, may kakaibang tingin si Ninita. Isang tingin na tila sumusukat, nagmamasid at nagbibilang. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unti nang lumitaw ang ibang mukha ng bagong ina. Minsan, nagising si Shane ng madaling araw para uminom ng tubig at narinig niya si Ninita na nagsisigaw sa katulong. Ang tigas ng ulo niyo! Akala niyo kung sino kayo sa bahay na to? Pagkakitang sa batang si Shane, biglang nagbago ang tono ni Ninita. Ay, iha! Gising ka pa? Pasensya ka na ha. Medyo pagod lang si tita mo. Gumiti siya. Ngunit malamig ang kanyang mga mata. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula na ang mga mapanuring salita. Shane, ba't ganyan ka manamit? Hindi ka ba tinuruan ng ina mo ng maayos? Shane, bakit lagi kang nasa kwarto? Baka tinatamad ka na naman sa gawaing bahay ha? At kapag sinasagot ni Shane ng mahinahon, sinasabihan siyang bastos o walang respeto. Sa harap ni Don Gustavo, si Ninita ay ang perpektong asawa. Maasikaso, mapagmahal, at palaging nag-aalala sa anak ng asawa. Ngunit kapag umaalis si Don Gustavo para mag-inspeksyon ng negosyo, si Ninita ay nagiging ibang tao. Mapanlait, maramot at mapang-api. Ginagawa niyang tagalini si Shane, pinapahiya sa mga kasambahay at minsan ay pinapakain ng tira-tira. Kung hindi dahil sa akin, wala kang kakainin dito. Matuto kang magpasalamat ha? Minsang sigaw ni Ninita habang itinapon ang tinapay sa harap ng bata. Tahimik lang si Shane. Tinipon ang tinapay at kumain ng walang imik. Ngunit sa gabi, dumadalaw siya sa puntod ng ina. Umiiyak. Inay, bakit po parang hindi na ako mahal ni Papa? Bakit po ganito? Hindi niya alam na sa mga panahong iyon, ang ama niya ay unti-unti na rin napapaikot ni Ninita. Pinapasok nito ang mga kamag-anak sa negosyo. Ginagastos ang pera ni Don Gustavo sa mga luho at sinisigurong walang makakapuna. At isang gabi, habang si Shane ay nagdarasal sa silid ng kanyang ina, narinig niya sa labas si Ninita. Mahina, ngunit malinaw. Pag-aari mo ng lahat ng to, Ninita. Kailangan mo lang magtiyaga. Darating rin ang araw. Nang gabing iyon, napahawak si Shane sa lubang kwintas ng kanyang ina at bumulong. Kung ganito po ang bagong umaga namin, sana po'y tulungan niyo po akong maging matatag. Lumipas ang mga taon. Si Shane, na noon ay isang masiglang bata, ay naging tahimik at mapagmasid na dalagita. Sa labas ng Hacienda Monteverde, kilala siyang anak ng isang mayamang pamilya na maganda, matalino at mabait. Ngunit sa loob ng bahay, isa siyang anino. Si Ninita, ang madrasta, ay tuluyan ng ipinakita ang tunay na kulay. Kapag wala si Don Gustavo, nagiging bangungot ang bawat araw ni Shane. Gigising siyang maaga para maglaba, maglinis ng bahay, at maghanda ng almusal na hindi man lang niya natitikman. Bakit ang bagal mo, ha? Sigaw ni Ninita habang tinatapon ang basang tuwalya sa sahig. Hindi ka man lang marunong gumalaw ng mabilis. Sayang ang pinagmulan mo. Tahimik lang si Shane. Pinupulot ang mga gamit habang pinipigil ang pag-iyak. Madalas ay pinapahiya siya sa harap ng mga kasambahay. Yan ang anak ng Don nyo. Hindi marunong maglinis, hindi marunong magluto, akala mo prinsesa pero tamad. Tumatawa naman ang ibang katulong. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil takot silang mapag-initan. Ang tanging kakampi ni Shane ay si Lola Pilar, ang ina ni Don Gustavo. Madalas siyang tawagin ito sa kwarto para kumain ng maayos. Apo, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Wika ni Lola Pilar. Pero wag mong sayangin ang bait mo. Huwag mong hayaang maging katulad niya. Tumangulang si Shane. Lola, gusto ko lang naman pong maging masaya si Papa eh. Darating ang panahon, makikita rin niya ang totoo. Sagot ng matanda. Sabay haplos sa buhok niya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalang tumitindi ang kasamaan ni Ninita. Isang araw, nahuli ni Shane ang madrasta na kumukuha ng pera mula sa kahadyero ng kanyang ama. Tita, bakit po kayo?
Hindi pa natatapos ang pagsasalita ni Shane nang bigla siyang sampalin ito. Huwag mo akong tinatawag na tita ha. Wala kang karapatang magtanong sa akin. Isa kang walang utang na loob. Tumulo ang dugo sa labi ni Shane, ngunit hindi siya lumaban. Noong gabing yun, sinubukan niyang magsumbong kay Don Gustavo. Papa, si Tita Ninita po, may ginagawang masama. Ngunit bago pa man makapagsalita si Shane, biglang pumasok si Ninita. Umiiyak, hawak ang kanyang pisngi. Gus, sinampal ako ng anak mo. Wala na siyang respeto. Nagulat si Don Gustavo at sa unang pagkakataon, napagalitan si Shane. Anak, hindi ko akalain na kaya mong gawin yan. Walang nasabi si Shane, kundi, hindi po totoo, Papa. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa. Mula noon, natutunan niyang itikom na lamang ang bibig at tahimik ang puso. Ang tanging libangan niya ay ang pag-aaral. Sa paaralan, doon lang siya malaya. Doon siya nagiging Shane na puno ng pangarap. Hindi lang Shane na alipin sa sariling bahay. Sa bawat pagluha, sa bawat insultong tinatanggap niya, isa lang ang inuusal niya sa Diyos tuwing gabi. Panginoon, tulungan niyo po akong makaligtas sa impyernong to. Hindi ko hihilingin maparusahan siya. Hihilingin ko lang po na makita niya ang katotohanan. Hindi pa alam ni Shane. Sa mga panahong yon, may parating na pagbabago. At magsisimula yon sa paghina ng taong tanging sandigan niya, ang kanyang ama. Isang malamig na umaga sa Hacienda Monteverde, unang napansin ni Shane ang kakaibang kulay ng balat ng kanyang ama. Maputla, parang laging pagod, at madalas itong umubo at hirap huminga. Papa, baka po dapat kayo magpatingin sa doktor. Sabi niya nang may pag-aalala, ngunit ngumiti lang si Don Gustavo. Pinilit nitong maging matatag. Wala to anak, pagod lang siguro sa negosyo. Ngunit ilang linggo pa ang lumipas, bumagsak siya sa opisina. Dinala siya agad sa ospital at doon ipinahayag ng doktor ang malupit na katotohanan. May malubha siyang sakit sa baga, malalim na at hindi na magagamot. Mula noon, naging mahina si Don Gustavo. Hindi na siya madalas makalabas ng bahay. At unti-unti nang si Ninita ang humahawak sa negosyo. Lahat ng utos, lahat ng galaw, dumaraan sa kanya. Sa harap ng mga tauhan, maayos ang kilos ni Ninita. Ngunit sa likod nito, sinisiguro niyang walang sino man ang lalapit kay Shane. Isang gabi, pinatawag ni Don Gustavo si Shane sa kanyang silid. Nakahiga siya, maputla, ngunit mahinahon ang tinig. Anak, patawad kung hindi kita nagawang protektahan noon. Ngayon ko lamang napagtanto kung gaano kitang napabayaan. Umiyak si Shane at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Papa, huwag ko kayo magsalita ng ganyan, lalakas po kayo. Ngumiti si Don Gustavo. Gusto kong maipagbilin sa iyo, anak. Kapag ako'y nawala, tandaan mong ikaw ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ating pinaghirapan. Nakausap ko na si Atty. Ramos. Isusulat niya ang aking last will at ang testament. Lahat ng negosyo, lahat ng lupa sa iyo yun, anak. Tumango si Shane, ngunit may kaba sa kanyang dibdib. Sa likod ng pinto ay naroon pala si Ninita. Nakikinig ito. Sa mga mata niya, kumislap ang kasakiman. Kinabukasan, dumating si Atty. Ramos upang iproseso ang testamento. Naroon si Don Gustavo, si Shane at si Ninita. Tahimik ang proseso, formal at legal. Ngunit habang nilalagdaan ng Don ang mga dokumento, napansin ni Ninita ang susi saka ang pinaglalagyan ng kopya. Sa loob ng kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang isang masamang plano. Lumipas ang ilang buwan, lalong lumala ang kalagayan ni Don Gustavo. Hindi na siya makabangon pa. Hindi na rin nakapagsalita ng matagal. Madalas ay si Ninita ang nag-aalaga at si Shane naman ay laging tinataboy palayo. Huwag kang istorbo, Shane. Hayaan mo nga akong mag-alaga sa ama mo. Sigaw ng madrasta habang tinataboy siya. Ngunit tuwing gabi, palihim na pumapasok si Shane sa silid ng ama. Pinupunasan niya ito, pinabasahan ng dasal,
at binubulong ang mga salitang ayaw niyang marinig ni Ninita. Papa, mahal na mahal ko po kayo. Huwag po kayong bibitaw ha. Hanggang sa isang umaga, nagising si Shane sa tunog ng iyakan. Tumakbo siya sa silid ng ama. Naroon si Ninita. Umiiyak, ngunit walang luha. Wala na siya. Bulong ng madrasta, habang pinupunasan ang mata gamit ang panyo. Napatigil si Shane. Bumagsak ang katawan at niyakap ang malamig na bangkay ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, umalingaw-ngaw sa buong hasyenda ang sigaw ng batang matagal nang natutong manahimik. At sa pagpanaw ni Don Gustavo, tuluyang bumagsak ang huling haligi ng kanyang mundo. Hindi alam ni Shane, pati ang huling kalooban ng kanyang ama ay sisirain ng kasakiman. 3 araw matapos mailibing si Don Gustavo, nanatiling tahimik at malamlam ang buong hasyenda Monteverde. Sa bawat sulok ng mansyon, may bakas ng pagkawala. Ang upo ang dati lagi niyang inuupuan, ang tasa ng kape na naiwan sa mesa, at ang lumang gitara sa silid na madalas niyang tugtugin para kay Shane noong bata pa ito. Ngunit sa kabila ng pagdadalamhati, may isang tao ang tila hindi lubos na nalulungkot. Si Ninita, bagaman umiiyak sa harap ng mga bisita, ay nakangiti sa sarili kapag mag-isa. Halos gabi-gabi ay may dumadalaw na misteryosong lalaki, isang tauhan sa opisina ng abogado. At doon, unti-unting isinasakatuparan ni Ninita ang kasuklam-suklam niyang plano. Isang linggo matapos ang libing, ipinatawag ni Atty. Ramos ang mag-ina upang basahin ang last will and testament ni Don Gustavo. Sa opisina, nakaupo si Shane sa isang sulok. Tahimik at halatang kinakabahan. Katabi niya si Ninita. Maayos ang bihis, may ngiting parang may alam. Bumukas ang folder sa mesa. Sa bisa ng huling kalooban ni Don Gustavo Monteverde. Ang lahat ng ari-arian, negosyo at lupain ay aking pinamamana sa aking asawa na si Ninita Roldan Monteverde. Tila ba tinamaan ng kidlat si Shane? Napatayo siya sa upuan. Ano po? Imposible po yan. Alam ko sinabi ni Papa na ako ang tagapagmana. Ngunit kalmado lang si Ninita. Kunwaring nagulat din. Anak, hindi ko rin alam. Siguro nagbago ang isip ng ama mo. Baka na-realize niyang hindi mo pa kaya ang responsibilidad. Lumapit si Shane sa abogado. Nanginginig ito. Atty. Ramos, totoo po ba yan? Iyan po ba ang testamento na ginawa niyo? Napaiwas ng tingin ng abogado. Halatang naguguluhan rin. Iyan ang dokumentong ipinasa sa akin ni Mrs. Monteverde isang araw bago pumanaw ang iyong ama. May pirma ng don at notaryo. Tahimik lamang si Shane. Nanlalamig. Sa loob ng kanyang dibdib, nagsalubong ang sakit, takot at galit. Nakita niya ang ngiti ni Ninita. Peke, ngunit malinaw na may tagumpay. Pag-uwi nila sa asyenda, dumiretso si Shane sa silid ng kanyang ama. Binuksan niya ang lumang cabinet, hinanap ang mga papel at doon niya napansin ang isang sobre na may nakasulat. Para kay Shane. Huwag mong ipagkatiwala ang lahat. Ngunit nang buksan niya ito, wala na itong laman. Hinahanap mo bang laman yan? Malamig na tinig na Ninita mula sa pintuan. Nasaan ang mga papel ng papa ko? Ngumiti si Ninita. Mabagal at mapanuksong ngiti. Kung matalino ka sana, hindi mo na kailangang magtanong. Pero alam mo, Shane, ganito talaga ang buhay eh. Hindi lahat ng anak ay pinagpala ng tiwala. Lumapit siya. Idinikit ang labi sa tenga ng dalaga at bumulong. Lahat ng to, akin na. Hindi nakapagsalita si Shane. Umiiyak siyang tumakbo palabas. Hanggang marating ang puntod ng kanyang ama. Lumuhod siya roon. Yakap-yakap ang lupa at sumigaw. Papa! Bakit po? Bakit niya hinayaan to? Ngunit sa halip na sagot, tanging hangin lang ang tumugon. At sa katahimikan ng gabi, ipinangako ni Shane sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Sa unang pagkakataon, napalitan ng apoy ang kanyang mga luha. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na muling umiyak si Shane. Sa halip, nagsimula siyang kumilos. Sa ilalim ng mahinhing anyo ng isang dalagang nagluluksa,
Dahan-dahan niyang binuo ang plano upang buksan ang katotohanan sa likod ng binagong testamento. Una niyang pinuntahan si Atty. Ramos. Attorney, naniniwala ako na may nangyari sa mga dokumento ni Papa. Hindi siya ganun. Alam kong ako ang iniwanan niya ng lahat. Tahimik muna ang abogado. Kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan, ngunit naroon din ang awa. Shane, noong huling araw bago mamatay ang iyong ama, tinawagan niya ako. Sabi niya, isusuko niya sa akin ang orihinal na kopya ng testamento. Pero hindi na siya umabot. Ang dokumentong hawak ni Anita ang natanggap ko pagkatapos. Kung ganun, kailangan kong hanapin ang orihinal. Mariing sagot ni Shane. Sa tulong ng kanyang kaibigang kaklase sa kolehiyo na nag-aaral ng forensics, ipinacheck niya ang pirma sa dokumentong hawak ni Anita. Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta, falsipikado. Ang lagda ni Don Gustavo ay ginaya lamang. Ang tinta ay ibang klase at ang petsa ay hindi tugma sa mga rekord ng ospital. Habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming lihim ang lumalabas. Lumapit kay Shane ang isang dating kasambahay na tinanggal ni Anita. Senyorita Shane, pabulong nitong sabi. Ako po mismo ang nakakita nun. Kinuha ni Madam ang kahang bakal ng Don. Isang gabi bago siya bawian ng buhay. Nang marinig yon, tuluyang nanindig ang balahibo ni Shane. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magtugma. Muli niyang kinausap si Atty. Ramos. Kung may kopya pa po kayo ng draft, baka po yun ang magpapatunay. Paghalungkat ng abogado sa lumang filing cabinet, isang makapal na sobre ang nakita. Sa loob nito ay nakasulat. Huling kalooban, draft copy, Monteverde. At nang buksan nila, malinaw ang nakasulat na lagda ni Don Gustavo. At ang nakasaad, lahat ng aking pag-aari, negosyo at lupain ay pinamamana ko sa aking bugtong na anak na si Shane Monteverde. Ang aking asawa, si Anita, ay bibigyan ko ng buwanang allowance bilang suporta. Napaupo si Shane. Nanginginig ang mga kamay. Itong katibayan. Bulong niya. Halos di makapaniwala. Ngunit sa likod ng bawat ebidensya, alam niyang mabigat na laban ang kakaharapin. Si Anita ay makapangyarihan, konektado sa mga opisyal at may pera para manipulahin ang sistema. Ngunit hindi na siya ang dating batang umiiyak sa dilim. Sa tulong ni Atty. Ramos, nagain siya ng formal na kaso ng falsification of documents at estafa laban kay Anita. Nakinggulat ng madrasta nang ihain sa kanya ang subina. Ano to? Sigaw ni Anita. Ako? Kakasuhan ng batang yun? Lumisi si Atty. Ramos. Hindi bata ang harap sa inyo, Mrs. Monteverde, kundi ang tunay na tagapagmana. Nagsimula ang paglilitis. Sa unang pagkakataon, maghaharap sa korte ang inaakalang mahina at ang tusong mapagsamantala. Sa mga mata ni Shane, wala na ang bakas ng takot. Tanging determinasyon na lamang na ipaglaban ang karapatang inagaw sa kanya. At sa unang araw ng paglilitis, habang nagtatagpo ang kanilang mga mata, isang malamig na ngiti ang sumilay kay Shane. Ngayon, tita, ako naman ang maniningil. Mahinahon niyang wika. Naging laman ng mga dyaryo ang pangalan ng Monteverde. Asawa ng yumaong Don Gustavo, sinampahan ng kaso ng anak sa unang asawa. Nagulat ang buong bayan. Ang pamilyang dati kinaiinggitan, ngayon pinag-uusapan sa lansangan. Ngunit sa halip na ikahiya, tinalikuran ni Shane ang takot. Ang kanyang layunin ay hindi paghiganti, kundi hustisya. Sa korte, magkatapat silang dalawa. Si Shane ay nakasuot ng simpleng bestidang itim, may mahinhim ngunit matatag na titig. At ang kanyang tita Anita naman ay nakaputi, ngunit may bahid ng pagkakabahala sa mukha. Mrs. Monteverde, panimula ng hukom. Inaakusahan kayo ng pamameke ng last will at testament ni Don Gustavo Monteverde. Anong masasabi niyo? Hindi totoo yan. Yan ay pawang kasinungalingan lamang. Matapang na sagot ni Anita. Ako ang legal na asawa. Ako ang may karapatan sa lahat. Ngunit nang ipresenta ni Atty. Ramos ang ebidensya, ang orihinal na draft, ang forensic report ng pirma, at ang mga saksi mula sa dating kasambahay,
unti-unting natunaw ang lakas ni Ninita. Ang lagdang ito, wika ng forensic expert, ay ginaya lamang. Ang orihinal na lagda ni Don Gustavo ay hindi ganito ang stroke at pressure. Nag-ingay ang korte. Si Ninita ay napayuko, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Sa gitna ng pagdinig, lumapit si Shane sa stand. Mata sa mata niyang tinignan ng madrasta. Hindi ko kailanman ginusto ang yaman. Mahinahon niyang sabi. Ang gusto ko lang ay katotohanan. Lahat ng sakit, lahat ng pang-aapi, kinaya ko. Pero ngayon, hindi na ako bata. Hindi na ako tatahimik habang binabastos ang pangalan ng ama ko. Tumulo ang luha sa mata ni Ninita. Ang ginamit niyang ganda at panlilinlang noon ay wala ng silbi ngayon. Ang hatol ay mabilis. Guilty sa falsification of documents at estafa. Ang dating reyna ng Hacienda Monteverde ay tuluyang dinala ng mga otoridad. Habang si Shane ay tahimik lang na nakamasid. Walang ngiti ng tagumpay. Tanging kalungkutan na tila pagod na sa laban. Makalipas ang ilang buwan, muling nabuksan ang hacienda. Sa ilalim ng pamumuno ni Shane, unti-unti niyang binuhay ang negosyo ng kanyang ama. Ngunit ngayon ay may bagong mukha, ang kumpanyang ito. Isang kumpanyang nagbibigay ng tulong sa mga empleyado. Nagbibigay ng scholarship sa mga anak ng mga manggagawa at may proyekto para sa may hirap sa kanilang bayan. Minsang bumisita si Atty. Ramos. Shane, maaari ka nang mamuhay ng payapa. Nasa iyo na ang lahat. Ngumiti siya. Mahina. Hindi po lahat, Atty. Ramos. Pero sapat na po to. May ama akong maipagmamalaki. Isang araw, pinasyalan niya ang kulungan kung saan nakakulong si Ninita. Payat na ito. Tila natayo ang ganda. Bakit ka pa pumunta dito? Tanong ng madrasta. Dahil gusto kong matapos ang lahat sa galit. Sagot ni Shane. Gusto kong malaman mong pinapatawad na kita. Hindi ko man maibabalik ang nakaraan pero sana matutunan mo ring maging totoo. Natahimik si Ninita. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, umiyak ito ng totoo. Patawarin mo na ako, Shane. Pinagarian ako ng kasakiman. Sa labas ng kulungan, huminga ng malalim si Shane. Sa kanyang pag-uwi, dumiretso siya sa puntod ng kanyang mga magulang. Papa, Mama, bulong niya. Tapos na po ang laban. Wala na pong luha. Maraming salamat po sa lakas. At habang tinatamaan siya ng malamig na simoy ng hangin, nakangiti siyang tumingin sa langit. Alam niyang sa huli, ang kabutihan, gaano man apihin, ay laging nagwawagi. Lumipas ang 3 taon mula nang matapos ang kaso. Ang dating tahanan ng Monteverde na minsang naging pugad ng kasakiman ay ngayon naging simbolo ng pag-asa. Sa harapan ng mansyon, nakatindig ang bagong pangalan ng negosyo. Monteverde Foundation for Hope. Isang institusyong tumutulong sa mga batang ulila at kababaihang pinagmalupitan. Si Shane, na ngayon 26 na taong gulang na, ay kilala na bilang isa sa mga pinakabatang negosyanteng may malasakit sa kapwa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatiling payak ang kanyang pamumuhay. Madalas siyang makitang nakaupo sa hardin ng kanilang lumang bahay, nagbabasa ng mga lumang liham ng kanyang ama. Sa isang liham na natagpuan niya sa lumang aparador, nakasulat ang mga salitang tila ba iniwan ng tadhana para sa kanya. Anak, darating ang araw na mararamdaman mong mag-isa ka. Pero lagi mong tatandaan na ang kabutihan minsan ay tahimik, pero hindi kailanman natatalo. Napangiti si Shane habang pinipigilan ang luhang gustong pumatak. Alam niyang iyon ang gabay ng kanyang ama mula pa noon hanggang ngayon. Sa kabilang dako naman, si Ninita ay patuloy na nagbabayad sa kanyang pagkakasala. Ngunit balita ni Shane, nagbago na ito. Natutong magdasal, tumulong sa mga kapwa preso, at humingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Isang araw,
Nakatanggap si Shane ng liham na galing kay Nanita. Shane, salamat sa pagpapatawad mo. Kung hindi mo ako binigyan ng pagkakataon, baka hanggang ngayon, puno pa rin ako ng galit sa puso. Ipagdasal mo sana akong makalaya. Hindi sa rehas, kundi sa konsensyang nilamon ng kasakiman. Pinikit ni Shane ang kanyang mga mata at nagdasal. Hindi na niya hinangad ang hustisyang may paghihiganti. Dahil para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay napagtanto niya na. Ito ang kakayahang magpatawad kahit sa taong sumira sa iyong pagkabata. At sa pagtatapos ng isang araw, habang nakatayo siya sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, inalay niya ang isang puting rosas. Salamat po sa lahat. Bulong niya. Natuto akong lumaban. Pero higit sa lahat, natuto akong magmahal kahit sa gitna ng sakit. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, ramdam niya ang payapang katahimikan. Ang batang minsang inupi, ngayon babae ng marunong magpatawad. At sa kanyang puso, malinaw ang aral ng kanyang buhay. Ang kabutihan, gaano man yurakan,